Magandang araw. Ako po si Jessica, 22 taong gulang. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral dahil maagang pumanaw ang aking mga magulang at naiwan ako sa poder ng aking tiyuhin. Kapalit ng paninirahan ko sa kanila ay ang pagsilbihan sila. Ni minsan, hindi ko naranasan ituring nilang pamilya. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako dahil may kumupkup sa akin. Hanggang nakilala ko ang una at huling lalaking nagpatibok sa aking puso. At dito, nagsimula ang kwento ng aking buhay. Gulay! Gulay kayo dyan! Mga suki, marami akong gulay! Lahat sariwa! Malakas na sigaw ni Jessica sa maingay at magulong pamilihan. Gulay kayo dyan! Sigaw pa niya ulit. Di nagtagal ay dinumog na siya ng mga mamimili. Habang abala sa pag-istima sa kanyang mga suki, hindi napapansin ni Jessica ang isang lalaki na kanina pa nakangiti habang pinagmamasdan siya. Si Teniente Aaron Rodriguez, ang bagong tenyente na naka-assign sa lugar nila. Nang makita ni Aaron na aalis na ang huling customer ng dalaga, naglakad na siya palapit sa pwesto ni Jessica. Maraming salamat suki! Balik kayo ha! Marami po akong gulay na parating bukas! Masiglang saan ni Jessica. Bukod kasi sa mga ani niyang gulay, sa maliit na sakahan na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Umaangkat din siya ng iba pang gulay. Sige, basta lagi may pasobra ha. Masayang sagot ng aling matanda. Oo naman, basta ikaw. Malapat ang ngiting sagot ni Jessica. Nang makaalis na ang babae, sinimulan na ni Jessica ang bilangin ang kanyang benta. Ibinukod na niya ang perang ibabayad niya sa mga parating na gulay bukas. Iiwanan niya ito sa tindahan mamaya para hindi na iyon makuha pa ng kanyang tiyuhin para pangsugal. Sandaling huminto sa kanyang ginagawa si Jessica nang makita niya sa sulok ng kanyang mata na may parating. Pili na po kayo, sariwa po lahat ng gulay ko. Matamis ang ngiting wika ni Jessica. Hindi naman napigil ni Aaron ang umiti pabalik sa dalaga. Lalo pa siyang humanga kay Jessica nang makita ito sa malapitan. Hindi may tatanggi ang angkin nitong ganda at magandang hubog ng katawan, may kaliitan nga lang itong babae. Dinampot ni Aaron ang isang pipino at pinipisil-pisil habang nakatitig sa mukha ng dalaga na ngayon ay mukhang naiinis na sa kanya. 50 lang po kilo niyan, sir. Seryosong wika ni Jessica. Nakangiti pa rin tumango si Aaron bago tumingin sa harapan ng dalaga. Yung pechay mo, magkano? Hindi maalis sa mga ngiti na tanong ni Aaron bago iginuso ang harapan ni Jessica. Naiinis man ay hindi na lang kumibo si Jessica. Sanay na siya sa mga lalaking bastos na paminsan-minsan niyang nagiging customer. Miss, biling ko na yung pechay mo. Magkano ba yan? Tanong ulit ni Aaron. Hindi ka ba talaga titigil? Nagtitimpi ng galit na sagot ni Jessica. Bakit? Babayaran ko naman ang pechay mo ah. Hoy, hindi ko binibenta ang pechay ko. Sayang naman. Masarap pa naman yan. Kagatlabi pang saad ni Aaron, bagay na ikinagalit ng husto ni Jessica. Bastos? Galit na sagot ni Jessica na hindi napigilang magtaas ng boses dahilan kaya naagaw nila ang atensyon ng ibang tao doon. Hindi pa man nakakasagot si Aaron. Mabilis nang nadampot ni Jessica ang isang buong kalabasa at ipinukul ito sa ulo ng binata. Napahiyaw naman si Aaron sa sakit. Nakangiwi siyang nag-angat ng mukhang sapo ang parte ng ulo niyang may bukol. Pero muling lumipad ang iba't ibang klase ng gulay sa kanyang ulunan. Patuloy sa pagsalag si Aaron sa mga gulay gamit ang kanyang kamay habang pilit nagpapaliwanag. Miss, hindi ko alam kung anong ikinagagalit mo. Bibili lang naman ako ng pechay ah. Manyakis ka? At ako na naman ang napili niyong manyakin. Akala niyo ba talaga makaka-score kayo sa akin? Miss, ano ba? Wala akong ganyang intensyon. Pwede bang huminahon ka muna dyan? Nakakaya. Angal ni Aaron na makita nasa kanila na ang atensyon ng mga tao. Jessica, ano bang nangyari dito? Teniente Rodriguez? Nagtatakang tanong ng namumuno sa palengke na lumapit sa kanila. Ate Amber, mabuti naman dumating ka. Yan po kasing lalaki na yan, manyakis. Gusto mo ba naman bili ng pechay ko? Sumbong ni Jessica bago tinarakan ng mata si Aaron. Hindi naman makapaniwala na bumaling si Amber kay Aaron. Oh, naku. Hindi ko nga po alam kung bakit nagagalit siya sa akin. Bibili lang naman ako ng pechay. Katwiran ni Aaron bago itinuro ang pechay na nakasalansan sa mesa na nasa harapan naman ng dalaga. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jessica, kasabay ng pag-iinit ng magkabila niyang pisngi nang makita ang pechay. Ito pala ang inunguso ng lalaki kanina. Medyo mababa lang kasi ang mesa niya
at halos kapantay lang ito ng kanyang pagkababae. Hindi makapagsalita si Jessica at pilit iniiwas ang kanyang tingin sa dalawa. Jessica, tawag ni Amber sa dalaga. Pasensya na po. Nabastusan lang ako sa sinabi niya kanina. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip. Nakakaya naman kay Tenyente. Saad ni Amber bago nahihiyang tumingin kay Aaron. Ayos lang po. Siguro nga, na-misinterpret lang ako ni Miss Ganda. Pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko rin naman masisisi itong si Jessica minsan kasi may mga lalaking lokong dumadayo dito para guluhin siya. Kaya siguro ganyan na lang kung yung naging reaction niya. Paliwanag ni Amber. Naiintindihan ko po. Huwag kayong mag-alala. Dahil simula ngayon, magiging madalas na ang pagronda namin dito sa palengke. Salamat naman po kung ganun. Paano, Tenyente? Naiwan ko na po kayo. Kung may problema po, nasa itaas lang ako. Paalam ni Amber kay Aaron bago bumaling kay Jessica. Jessica, ikaw na ang bahala kay Tenyente. Mabait yan, bagong destino lang dito sa atin. Sige po, pasensya na rin po. Nang maiwan ng dalawa, tahimik na pumili ng gulay si Aaron. Lihim namang ipinagpasalamat ni Jessica na kahit nasaktan niya ito ay sa kanya pa rin ito bumili at halos umabot pa nga ito sa 5,000 ang pinabili nito. Sobra po ito, Tenyente. 4,900 lang naman po lahat. Saad ni Jessica bago ibinalik ang ilang papel na pera sa binata. Keep the change. Huh? Naku, hindi ko po matatanggap yan. Tanggi ni Jessica habang pilit isinusuli ang 3,000. Sanay na siya sa ibang customer na hindi kumukuha ng sukli pero hindi ganong kalaki ang halaga. Kadalasan ay 50 pesos lang. Iyon at bihirang mangyari. Sa'yo na yan. Tanggi ni Aaron sa pera. Kunin niyo na po to. Hindi ko po ito matatanggap. Mamaya may hingin ka pang kapalit. Miss, ano ba naman ang isip meron ka? Grabe ka naman mag-isip sa kapwa mo. Nag-iingat lang po. Sige na, wala na akong hihinging kapalit. Nako, ganyan talaga kayong mga lalaki. Lahat gagawin nyo para makuha ang loob namin mga babae tapos iiwan nyo kapag napagsawaan nyo na. O kaya naman aanakan nyo lang. Lalo ka na. Hindi ba tenyente ka? Ibig sabihin kung saan-sang lugar ka na didestino. Mali ko ba na sa bawat lugar na napupuntahan mo may kinakalantari kang mga babae o iba't ibang babae? Walang preno, nasaan ni Jessica? Sa halip naman na mainis tila ine-enjoy pa ni Aaron sa inis na reaksyon ni Jessica. Miss, ang layo na ng narating ng isip mo Niloko ka na ba? Sandaling natigilan si Jessica bago nakairap na hinarap ang binata na kanina pa na-amaze sa kanya. Huh? Ako? Di pa no? At never akong mapapaloko dahil wala naman akong balak makipagrelasyon. Sa kahit sino. Sige na, umalis ka na. Kunin mo na yung sukli mo. Marami pa akong gagawin. At saka, ayos lang sa akin kung hindi ka nababalik dito sa tindahan ko. Wika pa ni Jessica kahit ang totoo ay parang gusto niyang pagsisihan ang pagsusungit sa binata. Sayang din ang kikitain. Huminga ng malalim si Aaron bago matamis pa rin ngumiti kay Jessica. Sa'yo na yan. Pasensya ka na rin kung hindi naging maganda ang pandinig mo sa sinabi ko kanina. Nakangiting sagot ni Aaron. Tila kiniliti naman ang puso ni Jessica nang makita ang matamis na ngiti sa mukha ni Aaron. Maging ang malamyos nitong tinig ay parang musika sa kanyang pandinig. Sige na nga, kulit mo Pero magdadagdag ako ng gulay. Namumula ang mukha na sabi ni Jessica bago kumuha ng gulay at isinama iyon sa mga binili ni Aaron. Salamat. Ako nga pala si Aaron. Pakilala ng binata bago inilahad ang kanyang palad. Ako naman si Jessica. Sorry sa inasal ko kanina. Ayos lang. Huwag mo nang isipin yun. Sandali pang nag-usap ang dalawa hanggang dumating ang kasamahan ni Aaron at umalis na ang mga ito. Madilim na ng paligid nang magsara ng tindahan si Jessica. Pagod na pagod siya sa maghapong pagtitinda at parang gusto na niyang humilata at magpahinga. Pero kahit pagod, pinili pa rin niya ang maglakad pa uwi para makatipid sa pamasahe. Gustong-gusto niyang makaipon para makaalis na siya sa poder ng kanyang tiyuhin. Balak niyang ipagawa ang nasira nilang bahay at doon tumira. Hindi naman sa nagrereklamo siya pero nahihirapan na siyang makisama sa kanyang tiyuhin at sa pamilya nito. Oh, mabuti naman dumating ka na. Sakto, tapos na kami kumain. Iligpit mo na yung mga pinagkainan namin. Bungad ni Sarah, ang asawa ng tiyuhin ni Jessica. Kahit masama ang loob ni Jessica sa ginang dahil mas inuna pa nito ang utusan siya kaysa alukin ng pagkain. Nagbigay galang pa rin siya dito. Mano po, Chang. Kinuha ni Jessica ang kamay ni Sarah para magmano. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang tiyuhin. Mukhang pagod na pagod ka. Malaki ba ang benta mo ngayon? Nakangising tanong ni Amando. Hindi naman po kalakihan.
Konti lang ho kasi, ang namili ngayon, pagsisinungaling ni Jessica. Oo siya. Bigyan mo na lang ako ng 500. Bilisan mo. At kanina pa naghihintay sa akin si paring Isko. Utos ni Amando, bago nagmamadaling tumayo at uminom ng tubig. Heto po. Walang ganang sagot ni Jessica. Sigurado siyang ipangsusugal lang nito ang perang pinaghirapan niya. Kung ganito ba naman edi ayos. Masayang bulalas ni Amando at walang paalam na lumabas ng bahay. Maya-maya pa ay si Sarah naman ang tumayo para pumasok sa silid ng mga ito. Napailing na lang si Jessica habang pinagmamasdan ang mga hugasing na iwan sa kanya. Sa araw-araw na ginawa ng nasa itaas, dapat ay sanay na siya pero may parte pa rin sa kanyang puso ang umaasa na isang araw. Ituring din siyang pamilya ng mga ito. Jessica, eto na pala yung bill ng kuryente. At saka sa isang linggong na pala yung tuition ni Sandra. Baka naman may naitatabi ka dyan. Pera mo muna sa amin. Wika ni Sandra nang bumalik ito sa kusina. Na sundan ng tingin na lang ni Jessica ang tiyahin nang ipatong nito sa mesa ang bill ng kuryente. Sige po tiyan, gagawan ko pa ng paraan. Mabuti naman kung ganun. Maasahan ka talaga. Hinugasan muna ni Jessica ang pinagkainan ng mag-anak bago siya kumain. Pero naudlot siya sa pagkain nang dumating si Sandra, ang kaniyang pinsan at malakas nitong ibinagsak sa bakanting upuan ng dala nitong basket ng maruming mga damit. Hoy Jessica! Pagkatapos mo kumain, laban mo yung mga to. Kailangan kayo bukas. Pagalit nitong utos. Magkasing edad silang dalawa at kung tutuusin ay kaya na nitong iyong gawin. Pero umaasa pa ito sa kanya. Bakit ako? Di ba wala ka namang pasok kanina? Bakit hindi mo yan ginawa? Biglang umasim ang mukha ni Sandra. Ayaw mo? Gusto mong isumbong kita kay tatay at nanay? Hoy, baka nakakalimutan mo, sampid ka lang dito. Alam ko yun. At hindi ko makakalimutan yun. Yun naman pala eh. Di sumunod ka na lang. Laban mo yan bago ka matulog. Sagot ni Sandra, bago mapang-asar ng umisi at saka umalis. Malalim na ang gabi nang nakatulog si Jessica. Kinabukasan, kahit napuyat siya ay maaga pa rin siyang gumising para magluto ng kanilang agahan bago nagtungo sa palengke. Dumaan pa ang mga araw at hindi na muling nakita ni Jessica si Teniente. Aaminin niyang hinahanap-hanap niya ang presensya nito at parang namimiss niya ang binata. Isang araw, hindi na nagtinda sa palengke si Jessica dahil ubos na ang kanyang mga gulay at bukas pa ulit magbabagsak ang kanyang supplier. Sa halip na magpahinga, hinarap niya ang tambak ng kanilang maruming mga damit dahil alam niyang wala naman ibang maglalaban nun kundi siya. Kailangan pa niyang dalhin ang mga ito sa ilog para malabhan ng maayos. Suot niya ang isang puting bestida habang ang kanyang mahaba at medyo kulot na buhok ay hinayaan niyang makalugay lamang. Marami ang nangihinayang dahil hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Matalino siya at may gandang tinatangi. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang magkusot. Nang makaramdam ng pangangawit sa kanyang batok, bahagya itong hinilot ni Jessica. Ngunit napatuwid siya ng kanyang pagkakaupo nang makita ang ilang kalalakihan na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nasa unahan ng mga ito ang isang lalaki kilalang kilala niya, si Teniente. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga at hindi alam kung ano ang gagawin. Habang papalapit ng papalapit si Teniente, hindi mapalagay si Jessica. Ni hindi niya nagawang alisin ang kanyang paningin sa gwapo at matikas nitong katawan na binagaya ng suot nitong uniforme. Pwede makainom? Nuha ko ng aking mga pangkat. Seryosong sabi ni Aaron. Sige po. Nauutal na sagot ni Jessica bago nagbigay daan sa mga ito. Agad naman na kumalos ng tubig ang binata at uminom. Napalunok pa ng laway si Jessica nang makita ang ilang ulit na paggalaw ng Adam's apple nito. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Jessica nang nahuli siya ni Aaron na tinitingnan nito. Hindi ba't ikaw yung babae sa palengke? Kunot ang noong tanong ni Aaron. Jessica, right? Bago pa man makasagot si Jessica, ay narinig na niya ang matinis na boses ng kanyang pinsan kasama ang mga kaibigan nito. Jessica! Ang tigas talaga ng ulo mo! Hindi ba sinabi ko sa'yo na laban mo na rin itong kobre kama ko? Nagmamadaling tumayo si Jessica at lumapit sa pinsan. Pasensya na, nakalimutan ko. Hindi sumagot si Sandra at galit na itinapon sa mukha ni Jessica ang makapal na kobre kama kasama ang punda ng unan at kumot na kagabi lang nito ginamit. Sandra, malinis pa ang mga to Angal ni Jessica. Kung malinis yan, edi sana hindi ko dinala sa'yo dito.
Kagabi mo lang pinalitan ng punta ng mga unan mo at kumot. Heto nga, nilalaban ko pa yung pinagpalitan mo. Alam ko. Pero hindi maganda ang laba mo nung nakaraan kaya ulitin mo ngayon. Naiinis na sagot ni Sandra bago sumama sa mga kaibigan nito para maligo sa ilog. Napatiimbagang naman si Aaron habang nakikinig sa pag-uusap ng magpipinsan. Sandra? Si Teniente? Tili ng isa sa mga kaibigan nito. Halos malaglag naman ang panga ni Sandra nang makita ang binata. Hi, Teniente. Hindi mo nabanggit na pupunta ka pala dito. Malambing na bati ni Sandra habang nagpapakyut sa binata. Hindi naman talaga ako nagagawi dito. Ngayon lang. Pero kung nalaman ko agad na dito ko pala makikita ang babaeng nagpapatibok ng puso ko, edi sana noon pa lang ay pumunta na ako dito. Seryosong sagot ni Aaron habang nakatingin kay Jessica. Nagangat naman ang mukha ang dalaga nang maramdamang may nakatingin sa kanya at nang magtama ang mga mata nila ni Aaron, nakangiti itong kumindat sa kanya dahilan ng pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi. Parang bulating inasinan ng naging reaksyon ni Sandra at ng mga kasama nito. Kinikilig na inipit nito sa gilid ng tenga ang ilang hibla ng buhok bago matamis ang ngiting tumingin kay Aaron. Sinasabi ko na nga ba? Gusto mo rin ako? Malanding sabi ni Sandra at tila walang pakialam kung may makarinig man sa paglalandian nila. Habang ang mga kaibigan nito ay masayang sinuportahan ng babae. Sorry miss, pero hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang babaeng gusto ko at pangarap kong makasama sa buhay ay yung babaeng kaya akong pagsilbihan at mag-alaga na magiging mga anak namin. Yung babaeng madiskarte at maraming alam sa gawaing bahay. Hindi yung babaeng maski paglalaban ng sariling damit ay inaasa pa sa iba. Matabang na sagot ni Aaron. Napangiti naman si Jessica sa narinig. Anong ibig mo sabihin, Teniente? Mas gugustuhin mo pang isang babaeng mangmang at walang pinag-aralan kaysa sa tulad ko? Ilang taon na nagka-graduate na ako, sagot ni Sandra bago pinukol ang masamang tingin kay Jessica. Hindi lahat ng tao sa diploma tumitingin. Miss, aanhin mo naman ang diploma kung tamad at wala kang diskarte sa buhay. Magsama kayo! Pareho kayong walang taste! Nagagalait na wika ni Sandra bago nagmamadaling tumalikod sumunod naman dito ang mga alipores nito. Mukhang madami ang labahan mo ah. Tulungan na kita. Nakangiting sabi ni Aaron habang iginagal ang mga mata sa mga labahan ni Jessica. Nako, hindi na kailangan. Sisiw lang sa akin yung mga yan. Nahihiyang tanggi ni Jessica. Huwag ka nang maya. Ayos lang sa akin tumulong. Isa pa. Tapos na kami magronda. Wala na rin naman kaming gagawin eh. Hindi na nakapalagpa si Jessica nang kunin ni Aaron ang isang batsa at nilagyan ng tubig bago sinimulang basain ang makapal na kobre kama na dala ni Sandra. Ganon din ang ginawa nito sa iba pang makakapal niyang labahin. Salamat. Nang matapos maglaba ay saan ni Jessica. Kung katulad lang ng mga nakaraang araw, baka hanggang ngayon ay nagkukusot pa rin siya at aabuti ng gabi bago matapos. Walang anuman. Bakit pala hinahayaan mong ganun ang trato nila sa'yo? Nang hindi na makatiis ay tanong ni Aaron. Nakwento na kasi sa kanya ni Jessica ang kanyang buhay at sitwasyon sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sila na lang kasi ang pamilya ko. Isa pa, nakikitira lang naman ako sa kanila. Bakit hindi ka umalis sa kanila? Kaya mo namang buhay ng sarili mo ah. Nangako kasi ako kay itay at inay na hindi ako aalis sa poder ng tiyong ko hanggat hindi ko pa napapagawa ang bahay namin. Pero tingnan mo naman, hindi naman pamilya ang turing nila sa'yo. Ayos lang. Sanay naman ako. Nagpatuloy pa sa kanilang kwentuhan ng dalawa habang magkatabing nagpapahinga sa malapad na bato. Hindi napigilan ni Aaron maawa sa dalaga. May bahagi sa kanyang puso na nais itong ilayo sa mga abusado nitong kaanak at bigyan ng maayos na buhay. Nagsisimula ng kumalat ang dilim sa paligid nang magpasya si Jessica na umuwi. Gusto pa sana siyang ihatid ni Aaron sa bahay ng kanyang tiyuhin pero pinigilan niya ito dahil tiyak na magagalit siya sa kanyang tiyong Amando. Kaya naman nakontento na lang si Aaron, ihatid ng tanaw si Jessica. Nasunong at bitbit ang mga damit na nilabhan nito. Napailing na lang ang binata nang makitang nahihirapan ng dalaga na malapit sa kanilang bahay. Samantalang nagulat naman si Jessica nang sa pagpasok pa lang niya ng bahay isang malakas na sampal ng kanyang tiyuhin ang sumalubong sa kanya. Tiyong! Naluluhan niyang sambit. Hindi ba't sabi ko sa'yo na wala sa inyo magpinsan na magdonobyo? Anong itong nalaman ko nakikipaglandian ka sa kung sino-sino lalaki sa ilog? Tiyong, hindi po totoo yan! At sumasagot ka pa? Nanggigigil na wika ni Amado.
at muling itinaas ang kamay para sampalin si Jessica. Pero mabilis nang umiwas ang dalaga. Tay, sinabi ko naman sa inyo, malandi yan si Jessica. Kaya wag na kayo magtaka kung isang araw pinuputakti na tayo ng chismis dito sa lugar natin. Sana kasi hindi nyo nalang tinanggap yan dito. Singit ni Sandra. Sandra, nakita mo naman ako kanina. Bakit ganito? Masama ang loob na baling ni Jessica kay Sandra. Totoo naman kasi Jessica, kitang-kita ko kung paano ka makipaglandian kay Tiniente. Tama na yan. Sige na Jessica, magpalit ka na ng damit at magluto. Kanina pa kami nagugutom. Saway ni Sarah na abala sa pagkutkot ng kuko. Hindi naman sumagot si Jessica. Pinahid niya ang kanyang mga luha bago nagtungo sa kanyang silid. Kitang-kita niya ang matagumpay ng ngiti ni Sandra nang dumaan siya sa harapan nito. Kahit maga ang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak, nagtungo pa rin sa palengke si Jessica para magtinda. Nagulat pa siya nang maabutan si Aaron sa pwesto nila at tila naghihintay. May dalang pagkain. Hi. Morning. Good morning. Ang aga mo naman yata. Bagamat nakangiti ay mababanaag pa rin sa mga mata ni Jessica ang kalungkutan. Oo. Inagahan ko talaga para makasabay kang kumain. May dala nga pala akong pagkain. Masiglang sagot ni Aaron. Hindi ka na sana nag-abala. Baka may makakita sa atin dito. Bakit? May problema ba? Ayaw kasi ni Chong na nakikipag-usap at nakikipagkaibigan ako sa lalaki. Bakit naman? Dalaga ka at binata naman ako. Wala naman ang nakikitang masama kung magiging magkaibigan tayo o masigit pa dun. Sa kabila ng takot na nararamdaman para sa tsuhin, mas pinili ni Jessica na sundin ang kanyang nararamdaman. Sige, pasok ka. Agad naman tumalima si Aaron pagkatapos buksan ni Jessica ang kasing taas na bewang na harang. Kaya na tayo. Alok ni Aaron matapos inapag ang mga pagkaing dala. Salamat. Habang kumakain ng almusal, masayang nagkwentuhan ng dalawa na para bang matagal na silang magkakilala. Magaan ang loob ni Jessica sa binata kaya kahit paano ay nabawasan ang bigat ng kalooban na nararamdaman niya. Kain ka pa. Udyok ni Aaron. Salamat pero busog na ako. Konti ka lang pala kumain. Siya nga pala. May gagawin ka ba sa linggo ng hapon? Bala ko sanang ayain kang mamasyal at magsimba na rin. Ha? Hindi ako pwede eh. Hindi papayag si Chong. Sayang naman. Pero kung gusto mong pagpaalam kita sa kanila. Ako, lalong hindi pwede. Lalo lang yun magagalit. Pero bakit? May problema ka ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Aaron. Wala naman. Ayaw mo ba akong makasama magsimba? Tanong ni Aaron sa malungkot na boses. Gusto. Kaso hindi pwede eh. Please. Pakiusap ng binata. Sige na nga pero sa bandang hapon na lang ako pwede. Marami kasi ang namimili sa umaga. Sige. Walang problema. Susunduin din na kita dito. Pagkatapos mapag-usapan ng lakad nila bukas, ay nagpaalam na si Aaron na haalis na ito. Kinabukasan, kahit natatakot sa kanyang gagawin ay masaya pa rin si Jessica. Sa edad niyang ito ay ngayon lang niya naranasan makipag-date. Kaya naman kahit natatakot sa kanyang tsuhin, itinuloy pa rin ni Jessica ang pakikipagkita kay Aaron. Masayang masaya siya at excited nung muling makasama ang lalaking iniibig. Kaya naman pag uwi niya, kagabi ay inihanda agad niya ang susuotin niya ngayon. At tulad ng napag-usapan nila, sinundo nga siya ni Aaron sa palengke at iniangkas sa motorsiklo nito. Pagkatapos nilang magsimba, namasyal pa sila at kumain sa sikat na restaurant sa kanilang bayan na kahit minsan ay hindi pa nakainan ni Jessica. Salamat. Wika ni Jessica nang ihatid siya ng binata. Tulad ng nakaraan, hindi siya pumayag na ihatid siya nito sa mismong bahay ng kanyang tsuhin. Nag-iingat siya dahil baka may makakita sa kanila at malintikan na naman siya. Walang anuman. Masaya akong kasama kita ngayon. Sana maulit pa to. Maulit-ulit? Hindi pa nga tayo naghihiwalay eh. Siyempre, mamimiss kita agad. Sana pwede lagi tayo magkasama. Ani mo nangangarap na saad ni Aaron. Nagiinit ang magkabilang pisngi na iniwas ni Jessica ang mukha sa binata. Sige na, alis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Nauutal na pagtaboy niya dito. Bakit naman kailangan natin magtago sa tsuhin mo? Handa naman ako humarap sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Lalo lang nagagalit si Chong kung ipipilit niyo yung gusto mo. Okay. Pero huwag ka mag-alala. Dahil kapag hindi ako busy, ako na mismo pupunta sa bahay ng tsuhin mo para magpaalam na liligawan kita. Ano, liligawan mo ko? Sira ka talaga. Bakit? Ayaw mo ba? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Ha? Hindi ko pa alam eh. Sige na,
Tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Nauutal na sagot ni Jessica. Okay, bye. Bulong ni Aaron bago umalis at hinalikan sa labi si Jessica. Hindi naman agad nakahuma ang dalaga at nang matauhan siya ay nakalayo na sa kanya si Aaron. Ganun pala ang pakiramdam ng first kiss? Kinikilig na wika ni Jessica. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatayo habang marahang hinahaplos ang kanyang labi. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa alapaap. Nang matauhan, luminga muna siya sa paligid at nang nakitang walang tao, mabilis na siyang umalis sa lugar. Pagdating sa kanilang bahay, nanibago si Jessica nang naabutan niyang malinis at may nakahain ng pagkain sa mesa. Himala, sa isip-isip ni Jessica. Oh, Jessica, andiyan ka na pala. Kumain ka na, nagluto ang tiyong mo. Bati ni Sarah sa dalaga. Ano pong meron? Hindi napigilang tanong ni Jessica. Huwag ka nang maraming tanong. Magpasalamat ka na lang dahil nagluto ang tiyong mo. Naglinis na rin ako ng bahay. Wala ka nang gagawin kundi magpahinga. Masungit na sagot ni Sarah bago tumalikod. Napahugot ng kanyang malalim na hininga si Jessica sa kanyang dibdib. Bago dumulog sa hapag, kahit busog siya, ay pinilit niyang kumain para hindi siya mahalata ng mga ito. Nang matapos ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Laman pa rin ang kanyang isipan ng sandaling kasama niya si Aaron maging ang paghalik nito sa kanya. Papahiga na sana siya sa kanyang kama nang makita niyang nakaawang ang drawer kung saan nakalagay ang pera na iniipit niya pampagawa ng bahay. Bakit nakabukas to? Nagtatakang lumapit si Jessica sa drawer at gano'n na lang ang galit niya nang makitang wala ng laman ang kanyang wallet na pinaglalagyan ng kanyang pera. Bitbit ang wallet. Lumabas siya sa kanyang silid at hinanap ang kanyang tiyahin. Si Chang, tanong niya kay Sandra na naabutan niyang nanonood ng TV. Hindi ako tanungan ng nawawalang kalabaw. Padaskol na sagot ni Sandra at mataray na nagtaas ng kilay. Hindi kalabaw ang hinahanap ko. Sabihin mo sa akin kung nasan sila dahil dinakaw lang naman nila ang pera ko. Nang gagalaiting sagot ni Jessica. Tumayo si Sandra at naguuyam na tumawa. Talaga? Kawawa ka naman. I'm sure ubos na nila ang pera mo. Narinig ko sila kanina, pupunta daw sila sa pusuyan para magsugal. Hindi na pinuntahan ni Jessica ang pinsan. Nagmadali na siyang lumabas. Chang, nasan ho ang pera ko? Naiiyak sa galit na tanong ni Jessica nang makita ang Chang sa pasugalan ni Mang Ambo at may hawak pang baraha. Pwede ba Jessica, umalis ka dito? Kanina pa ako inaalat dito eh. Naiinis na sagot ng babae. Bakit niyo po kinuha yung pera ko? Pinaghirapan ko po yan. Iniipon ko po yan para mapagawa ang bahay namin. Leche ka talagang babae ka? Ang tsuwi mo ang tanungin mo. Binigyan lang naman niya ako. Galit din naman ang sagot ni Sandra. Bago itinuro ang isang mesa kung saan naroon ang kanyang tsuhin na katulad nito ay nagsusugal din kasama ng ilang kalalakihan. Dali-daling lumapit si Jessica dito. Chong, nasaan ang pera ko? Anak ng teting oh. Naiinis na bulalas ni Amando bago padabog na ibinagsak ang talo nitong baraha. Chong, kinakausap ko po kayo. Bakit niyo kinuha ang pera ko? Ibalik niyo ho sa akin ang pera ko. Wala na. Talo na. Bale walang sagot ng lalaki. Natalo? Ganun lang yun? Chong, pinaghirapan ko yung perang yun. Hindi pa ba kayo masaya na ako na halos ang nagpapaaral kay Sandra? Ako na rin ang bumubuhay sa inyo. Pati ba naman ang konting perang tinatabi ko para sa sarili ko ay ninakaw niyo pa rin? Na hindi nakapagtimpi ay saad ni Jessica. Ba't bastos ka? Anong akala mo sa akin? Magnanakaw? Bakit hindi po ba? Ilabas niyo na po yung pera ko. Wala akong ilalabas. Talo na nga eh. Kung gusto mo, bawi mo sa kanila. Turo ni Armando sa mga kasugal. Wala nang nagawa si Jessica kundi umiyak habang yakap ang kanyang wallet. Napailing na lang ang mga nakarinig sa pag-uusap nilang magtsuhin. Pagdating sa kanilang bahay, hindi kumibo si Jessica kahit kanina pa siya inuutusan ni Armando. Galit siya dito at wala siyang balak sundin ng mga ipinag-uutos nito. Kahit ngayon lang. Gusto niyang ipapatid sa mga ito na hindi na tama ang ginagawa ng mga ito sa kanya. Jessica! Bigyan ka ba? Sabi ko, ikuha mo ko ng tubig. Galit na sabi ni Amando. May tubig po sa mesa. Kaya niyo na ho yung kunin. Ba't sumusobra ka na? Kanina ka ba? Wala kang respeto. Katulad niyo lang po. Wala din naman kayong respeto sa akin. Kung nabubuhay lamang si Itay at Inay, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Umiiyak na sagot ni Jessica. Kapag hindi ka tumigil, tatamaan ka na talaga sa akin. Galit na banta pa ni Armando. Totoo naman po ang sinasabi ko ah. Hindi niyo naman po ako katulong.
Nangako kayo kay Itay na aalagaan at pag-aaralin niyo ako. Hindi gagawing alipin. Matapang na sagot ni Jessica. Halata namang nagulat si Amando. Sa haba ng panahon na nakatira sa bahay ng mga ito si Jessica, ngayon lang siya sumagot dito ng ganon. Halos tumabingi ang mukha ni Jessica sa lakas ng sampal sa kanya ng kanyang tiyuhin. Akala mo siguro papalapasin ko yung pambabastos sa akin. Pinahiya mo na ako sa sugalan. Pero hindi ko hayaang basusin mo ako sa sarili ko pamamahay. Ito ang tandaan mo ha. Gagawin ko kung anong gusto ko. At huwag mong kakalimutang nakikitira ka lang dito. Kung hindi dahil sa amin, baka palaboy ka na ngayon. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Galit na duro ni Amando kay Jessica. Tuluyan namang napahagulgol ng iyak ang dalaga. Hindi lang dahil sa masakit na sampal na tinamo niya lalo't higit sa mga masakit na salitang narinig niya. Ano pang hinihintay mo? Ikuha mo na ako ng tubig! Walang salitang tumalikod si Jessica para kumuha ng tubig. Grabe naman pala yung tiyuhin mo yun. Dapat na talaga umalis ka na sa kanila. Nagagalaiti na komento ni Aaron matapos marinig ang kwento ni Jessica. Narito sila ngayon sa bukid at tinutulungan niya ang dalaga sa pag-harvest ng gulay na paninda nito bukas. Yan din sana ang gusto ko pero hindi ko magawa. Nangako kasi ako kay inay at tatay na pag napagawa ko ng bahay namin, tsaka ko aalis sa bahay nila Tio Amando. Pero wala nang itay mo. Pati na rin ang inay mo. Tapos hindi pa magandang tato sa'yo ng tiyuhin mo at ng pamilya niya. Mas mabuti nga siguro kung bumukod ka na sa kanila. Suwestyon ni Aaron. Natahimik si Jessica at napaisip. Kinuha naman ni Aaron ang isang kamay ng dalaga at dinala iyon sa kanyang labi. Yes, mahal kita. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Pag-aaralin kita, ibibigay ko sa yung lahat ng gusto mo. Ganun mo ba talaga ako kamahal? Paano ang trabaho mo? Hindi ba at kung saan-saan ka nadidistino? Oo. At saka pwede naman ako mag-resign sa trabaho ko. Kung sasama ka sa akin, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Pero kasi, Jess, huwag ka na matakot. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat. Papasaya ka lang. saglit na tayong magkakilala. Paano kung may pamilya ka pala? Kagatlabing sagot ni Jessica. Mahina namang tumawa si Aaron. Kung gusto mo, bukas sa bukas din, kukuha ko ng Senomar para mapatunayan ko sa'yo pinata pa ako. Hindi na kailangan. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero hindi ko pwedeng iwan ang sakahan namin. Ito na lang ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang ko. Huminga ng malalim si Aaron bago matamang pagmasdan ng dalaga. Sige, basta kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Masayang tumango si Jessica. Ngayon lang niya naramdaman na may taong handang dumamay sa kanya anumang oras. Madilim na ang paligid nang nagpasya siyang umuwi pero hindi pa man sila nakakalayo sa kubo ay bumuhos ang malakas na ulan. Ang lakas ng ulan. Ngayon yata na landfall ang bagyo. Wika ni Aaron habang inaalalayan si Jessica pabalik sa kubo. May bagyo ba? Sana pala hindi na muna tayo pumunta dito. Pasensya ka na. Nabasa ka pa tuloy. Nahihiyang sambit ni Jessica habang pinupunasan ng basang braso at katawan ng binata. Ayos lang. Ang mahalaga, kasama kita ngayon. Sagot ni Aaron bago hinuli ang palad ng dalaga at marahan iyong pinisil na nagdulot ng kakaibang init sa katawan ni Jessica. Mahal na mahal kita, Jessica. Mahal na mahal din kita, Aaron. Sana hindi mo ko pinaasa lang. Hindi. Bakit ko naman gagawin sa yun? Tumatawang sagot ng binata bago hinalikan sa labi si Jessica. Noong una, banayad ang paraan ng paghalik ni Aaron hanggang nagsimula na itong maging mapusok at nagsimula na ring maging malikot ang mga kamay ng kanyang katawan. Kasabay ng nangangalit na panahon, tuluyang pinag-isahan ni Jessica at Aaron ang kanilang mga katawan at pinagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan. Paano ko mabuntis ako? Nag-aalangan na tanong ng dalaga pagkatapos ng ilang beses na may nangyayari sa kanila. Huwag mong isipin yun. Mahal na mahal kita. At papanugutan kita. Kung gusto mo, kahit bukas sa bukas din ay aasikasuhin ko ang kasal natin at magpapakilala na rin ako sa tiyuhin mo. Naku, wag na muna. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Isa pa sigurado ko magagalit si Chong baka itakwil niya pa ako. Jess, walang mangyayari sa'yo kung uunahin mo ang takot mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan kahit ganun si Tio Amando. Tsuhin ko pa rin siya at siya na lang ang kamag-anak na meron ako. Pero, hindi namang kaanak ang turing nila sa'yo. Ginagawa na ng gatasan para buhayin ang pamilya niya. Kahit na, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Sige, ikaw bahala. Basta, kung magbagong isip mo,
Huwag ka mag-atubiling lumapit sa akin. Kinabukasan, tanghali na nang humupa ang bagyo. Hinatid ni Aaron si Jessica malapit sa bahay ng mga ito bago siya bumalik sa kampo. Oh, saan ka natulog kagabi? Bungad ni Sarah kay Jessica. Pinilit naman ng dalagang kumilos ng normal kahit nararamdaman niya ang pananakit ng buo niyang katawan. Sa kubo po. Alanganin na po akong uwi pa ako. O siya, alis na ako. May listahan akong iniwan sa mesa, kunin mo na lang. At bilhin mo mamaya. Sige po. Nang tumalikod ang ginang, tsaka palang nakahinga ng maluwag si Jessica. Mabuti naman at umalis ang mga ito ngayon. Pagdating sa palengke, nagulat pa ang dalaga nang maabutan doon si Aaron. Bakit pumunta ka pa dito? Bibili ako ng gulay. Papakiwin ko na yung paninda mo. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Alam mo naman ayaw kong nahihirapan ka. Sugod ni Aaron bago kumindot kay Jessica. Ikaw talaga, puro kabiro. Pero salamat ah. Kailangan ko kasi ng pera. Mahaba na naman ang listahan ni Chang. Napailing na lang si Aaron bago inabot kay Jessica ang kanyang bayad. Eto, may pasobra yan. Itago mo para sa sarili mo. Sige, salamat. Nakangiting sagot ni Jessica. Matamis pang umiti si Aaron bago umalis bit-bit ang mga binili nitong gulay. Uy, Jessica! Nakita ko yun! Nanunod yun na wika ni Maricel, ang nag-iisang kaibigan ni Jessica. Alin? Nagmamaang-maanga naman, tanong ni Jessica. Iyon! Nakita ko kung paano kayo magtitigan at magngitian ni Tiniente. Kwento ka naman. Ikaw talaga ang dami mong napapansin. Uy, bakit ka namumula? Hindi no. Bumalik ka na nga sa pwesto mo para makabenta ka na rin. Kunwari pagtataboy ni Jessica sa kaibigan. Damot? Nakaingos na sagot ni Maricel na tinawanan lang ni Jessica. Isang araw, dumating ang araw na kinatatakutan ni Jessica. Nalaman ng tiyong amando niya ang pakikipagmabutihan niya kay Aaron at galit na galit ito. Lalandi ka na lang sa isang sundalo pa? Sa tingin mo ba siseryosohin ka nun? Tiyong, mabait po si Aaron. At talagang pinagtatanggol mo pa siya ha? Gaano ba siya kakilala ha? Nakakasigurado ka bang seryoso sa'yo lalaking yon? Sinasabi ko naman sa'yo, Tay. Malandi ang pamangkin yung yan. Akala mo kung sinong santa? Nasa ilalim naman ng kulo. Iharap mo sa lalaking yan dahil kung hindi, Kung hindi ano po, sasaktan niyo ulit ako? Katulad ng madalas niyong ginagawa sa akin sa tuwing hindi ko magagawa ang gusto niyo. Chong, tsuhin ko po kayo pero kahit minsan, hindi niyo ako tinuring na pamangkin. Umiiyak, naputol ni Jessica sa mga sasabihin ng kanyang tsuhin. ang drama mo! Nakilala mo lang ang lalaking yon? Natuto ko na sumagot-sagot sa akin? Lalo pang nagalit na sabi ni Amando. Dahil yun po ang totoo. Sige, kung gano'n naman pala ayaw mo na pinagsasabihan, di lumayas ka na sa bahay ko. Hindi ka na kailangan dito. Puro sakit na lang ng ulo ang binibigay mo sa amin. Talagang aalis po ko. Nagdadabog na sagot ni Jessica bago kumuha ng ilang pirasong damit at saka tuluyan ng lumabas ng bahay. At dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan kaya sa kampo nila Aaron niya inisip pumunta. Sigurado naman siyang hindi siya tatanggihan ng kasintahan. Pwede po bang makausap si Teniente Rodriguez? Tanong ni Jessica sa bantay. Nako, nakaalis na si Tenyente. Nilipat siya sa ibang lugar. Di ko lang alam kung nasaan. Ho? May number po ba kayo niya na pwede kong tawagan? Tanong pa ni Jessica. Ngayon niya pinagsisihan na hindi niya tinanggap ang cellphone na binigay sa kanya ni Aaron noon. Pasensya na po. Pero bawal talaga ma'am Baka sa akin magalit si Tenyente. Marami kasing babae pupunta dito at nangungulit sa kanya. Kahit nasasaktan ay hindi iyon ipinakita ni Jessica. Maraming bagay ang nagsisimula nang pumasok sa kanyang isip. Ganun ba? Sige, salamat. Maya-maya pa ay laglag ang balikat na umalis na siya sa lugar. Ngayon ay wala na siyang ibang matutuluyan. Hindi naman siya pwedeng matulog sa palengke dahil maliit lang ang pwesto niya doon at mahigit ding ipinagbabawal na matulog doon ang mga tenant. Pagod na umupo sa waiting shed si Jessica habang nakatingin sa malayo at luhaan ng mga mata. Napapitlag pa siya nang marinig ang boses ni Sarah sa kanyang likuran. Jessica, alam kong wala kang ibang matutuluyan. Bumalik ka na sa bahay. Huwag ka na makipagtigasan sa tsuwin mo. Labag man sa loob ni Jessica, ay wala na siyang ibang choice kundi ang bumalik sa bahay ng kanyang tsuhin dahil wala din siyang pera pangbayad ng renta ng apartment kaya magtitiis lang muna siyang makisama sa mga ito. Pero sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito ay mag-iipon na siya para anumang oras ay makakaalis siya sa poder ng mga ito.
Alam naman niyang hindi dahil concern sa kanya si Sarah, kaya siya nito pinababalik sa bahay ng mga ito. Malapit na naman kasi ang bayaran ng tuition ni Sandra, kaya kailangan siya ng mga ito. Oh, sabi ko na nga ba eh. Babalik ka rin. Wala ka namang ibang kasi mapupuntahan. Ala sige, ibalik mo na sa kwarto mga gamit mo at ipaghain mo kami. Kanina pa kami nagugutom. Utos ni Amando. Nagtataka man kung bakit tila hindi nagalit sa kanya ang kanyang tsuhin ay banalawala na lamang iyon ni Jessica. Isang buwan ang nakalipas, simula na mag-away silang magtsuhin at isang buwan na rin siyang walang balita kay Aaron. Kahit paano ay masaya sa Jessica dahil hindi na siya kinukunan ng pera ng kanyang tiyong Amando. Maging ang ibang gastusin sa bahay, lalo na ang pambayad sa tuition ni Sandra ay hindi na rin ang mga ito hinihingi sa kanya. Kaya naman nakapagtatabi na siya ng para sa kanyang sarili. Hanggang isang araw, nagising si Jessica na mabigat ang kanyang pakaramdam at para siyang naduduwal. Nagmamadali siyang tumakbo sa lababo at doon sumuka. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Sarah nang maabutan siya nito. Wala po. Medyo masama ang pakiramdam ko. Sigurado ka? Umamin ka nga sa akin. Buntis ka ba? Dahil sa tanong ng kanyang tiyahin, biglang nagtayuan ang buhok ni Jessica sa kanyang katawan. Bigla siyang napaisip isang buwan na din siyang hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw samantalang dati-rati naman ay regular ang period niya. Hindi po ako buntis. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Naulanan po kasi ako kahapon. Pagsisinungaling ni Jessica. Siguraduhin mo lang. Dahil baka mapatay ka ng tiyong mo pag nagkataon. Nang araw na iyon, lumabas agad ng bahay si Jessica para bumili ng pregnancy test. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang ulo nang makita ang dalawang kulay pulang guhit sa test kit. Buntis ako. Bulalas niya kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Masaya siya na magkakaanak na siya at magkakaroon na din ng sariling pamilya pero hindi niya maalis ang matakot. Natatakot siya sa pwedeng gawin sa kanya ng kanyang tiyuhin oras na malaman nito ang kalagayan niya at natatakot din siya kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak. Itinago ni Jessica ang kanyang pagbubuntis. Lalo pa siyang nagpursiging makaipon para sa kanyang panganganak. Palihim din siyang nagpapacheck up sa center para masiguro ang kaligtasan nilang mag-ina. Hanggang unti-unti nang nahahalata ang kanyang tiyan at nagsisimula na siyang maging tampuhan ng chismis. Hoy, Jessica! Umamin ka nga, buntis ka ba? Seryosong tanong ni Sarah. Isang umagang nasa harap sila ng hapagkainan. Ho? Tanging nasambit ni Jessica. Sabi ko kung buntis ka. Lumaki na ang tiyan mo. At yang balakang mo malapad na rin. Hindi naman yan dating ganyan ah. Payat ka nga nun. Tanong ulit ni Sarah. Umamin ka na lang kasi Jessica. Nakita ka ni Aling Susan sa center nagpa-check up ka raw. Singit naman ni Sandra. Si Amanda naman ay tahimik lang na nakikinig. Pwede ba Sandra? Huwag ka nga magpapaniwala kay Aling Susan. Alam mo naman numero unong chismosa yun. Kahit kinagabihan ay palusot pa rin ni Jessica. Hindi sumagot si Sandra. Tumayo naman ang ina nito at may kung anong kinuha sa kwarto. Pagbalik nito ay biglang nanlaki ang mga mata ni Jessica nang makita ang dala nito ang resulta ng kanyang ultrasound. Chang, saan yun nakuha yan? Natataranta na tanong ni Jessica. Nakuha ko sa tindahan mo sa palengke. Ngayon, aamin ka na ba? Chang, sorry po. Totoo pong buntis ako. Umiiyak na pag-amin ni Jessica. Sabi ko na nga ba? Hindi talaga ako nagkamali. Nasa ilalim talaga ang kulo mo. Puno ng panghuhusga na singit muli ni Sandra. Hindi na sumagot si Jessica at patuloy sa pag-iyak. Napailing na lang si Sarah habang dismayadong nakatingin kay Jessica. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Maya-maya ay seryosong tanong ni Amado na agad nagdulot ng takot kay Jessica. Si Aaron po. Imposible. Matagal na siyang mula dito, tay. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Imposibleng si Teniente ang ama ng batang yan. Alam niyo naman kung sino-sinong lalaki ang kasama niyang si Jessica. Sandra, huwag ka nga gumawa ng kwento. Ako pa ngayon na gumagawa ng kwento. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Kahapon nga nakita kita kausap po si Jepoy, yung delivery boy ng tubig dito sa atin. Alam mo, bagay kayo nun. Isang tindera at isang delivery boy. Pangmamata pa ni Sandra. Magsitigil kayo! Saway ni Amando sa dalawa. Ikaw, Jessica. Paano mo po lalaki ng batang yan? Sa tingin mo ba sapat ang kinikita mo sa palengke para mabigyan ng magandang buhay ang anak mo? Pangiintriga naman ni Sarah. Siyang babalikan po ako ni Aaron. Kami ng anak ko. Siguradong sagot ni Jessica.
Pagak namang tumawa ang mag-ina habang si Amando ay tahimik lang. At umaasa ka na talagang babalikan ka niya. Sinabi na namin sa iyo noon pa. Imposibleng seryosohin ka ng lalaking yun. Kung saan saang lugar siya napapadpad at marami pa siyang nakikilala na mas higit sa'yo. Baka nga may asawa na yun at ginawa ka ng pampalipas oras habang nangungulila siya sa kanyang pamilya. Hindi po ganyang klase tao si Aaron. Mahal niya po ako. At naniniwala ka talagang mahal ka niya. Ay nako, Jessica. Gumising ka na sa katotohanan. Niloko at inanakan ka lang ng lalaking yun. Hindi na sumagot pa si Jessica. Ayaw niyang makipagtalo kay Sandra dahil alam niyang wala itong sasabihing maganda. At kahit ano pa man ang sabihin nitong pangiinsulto at pangmamaliit sa kanya, hindi niya pagsisisihan na nakilala niya si Aaron dahil ito. Kaya ngayon ay may anghel na siyang iniingatan sa kanyang sinapupunan. Agad kumalat sa kanilang lugar ang pagbubuntis ni Jessica. Marami siyang naririnig na masasakit na salita mula sa mga kapwa niya babae. Ang masakit ang pinsan pa niyang si Sandra, ang pasimuno ng mga ito. Uy, Sandra, balita ko buntis daw si Jessica. Akala mo kung sino matino nasa ilalim pa ng kulo. Isang umaga ay narinig ni Jessica na pinag-uusapan siya ng kanyang pinsan at mga kaibigan nito. Oo nga eh. At ito pa ha, si Teniente Rodriguez ang tinuturing niyang ama ng anak niya. Feeling niya siguro gusto siya ni Aaron. Maasim ang mukhang sagot ni Sandra. Hindi nga kaya si Teniente nakabuntis kay Jessica? Di ba wala naman siyang ibang naging nobyo maliban kay Teniente? Sabi pa naman ng isa pang babae. Imposible yon. Sa tingin mo ba papatulan talaga siya ni Teniente? Malabo no? Di ang tulad niyang magugustuhan ni Teniente. Mabuti sana kung nakapag-aral man lang siya. Sinikap ni Jessica na huwag nang pansinin at patulan pa ang mga ito. At nagkabingi-bingihan na lang siya sa kanyang mga naririnig. Ngunit sadya nga yatang imoral ang nagawa ni Jessica dahil kahit sa palengke ay pinagchichismisan din siya. Kaya naman nabawasan ang kanyang customer dahil sinisiraan siya ng iba niyang kapwa tindera. Ang ilan pa sa mga ito ay tahasan siyang pinariringgan. Isang araw, ginabi ng uwi si Jessica dahil gabi na nang dumating ang isa niyang supplier ng gulay. Pagkatapos bayaran ng mga gulay, nagsara na siya ng tindahan para umuwi. Dahil malaki na ang kanyang tiyan kaya mabilis na siyang mapagod. Pagdating sa bahay, pumasok agad si Jessica. Nadatnan pa niyang natutulog sa sofa si Amando at mukhang lasing na naman. Minsan ay nagtataka na rin siya kung saan kumukuha ang mga ito ng pera pantustos sa luho ng mga ito. Maya-maya ay nagtungo na siya sa banyo para maglinis ng katawan. Nang matapos ay lumabas na siya at nakatapis lang ng tuwalya. Nagulat pa siya nang makitang nakatayo sa labas ng banyo si Amando. At kitang-kita ni Jessica ang pagnanasa sa mga mata nito habang pinaglalandas ang tingin sa kanyang katawan. Napakaganda mo talaga. Kagatlabing sabi ni Amando bago marahang naglakad palapit kay Jessica. Chong! Nahihintakot ang tawag ni Jessica bago umatras. Jessica, napakaganda mo. Ang bango-bango mo pa. Sumisinghot na saan ni Amando habang palapit ng palapit sa dalaga. Patras naman ang patras si Jessica at balak sanang bumalik sa banyo pero nasunggaban na siya ni Amando at mahigpit siyang nahawakan sa braso. Chong! Ano? Hindi na natapos ni Jessica ang sasabihin dahil pinulupot na ni Amando ang braso nito sa kanyang bewang. Chong, wag po! Pitahon niyo po ako! Tili ni Jessica at agad umiyak nang maunahan o mahulaan ang gustong gawin ng tiyuhin. Pagbigyan mo na ako, Jessica. Wala namang mawawala sa'yo dahil buntis ka na. Nagpabuntis ka nga sa ibang lalaki. Tapos ako hindi mo ako pagbibigyan. Wika ni Amando. At lalo pang idiniin ang katawan sa katawan ni Jessica kaya naman lalo pa siyang nagpanik nang tumigas ang kanyang tiyan. Chong, bitawan niyo po ako. Ano ba? Sa kabila ng takot ay sigaw ni Jessica. Huwag ka nang pag-ipot. Wala namang ibang nakakalam nito. Tayo lang dalawa. Sige na. Alam mo, matagal na kita pinagnanasaan. Parang baliw na sabi ni Amando habang inaamoy ang leeg ni Jessica. Chong, pamangkin niyo ako! Nandidiring sigaw ni Jessica habang pilit kumakawala sa kanyang tiyuhin. Pamangkin lang naman kita eh. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Nagigigil na sagot ni Amando. Chong, parang awa niyo na. Huwag po. Pakiusap ulit ni Jessica habang nagpupumiglas. Umaasa siyang matatauhan ang kanyang tiyuhin. Hindi naman siya makapanlaban ng husto dahil isinasaalang-alang niya ang kanyang anak. Sabi ng pagbigyan mo na ako eh. Mabilis lang naman to. Ang arte-arte mo. Kung sino-sino ang lalaking tumitikim sa'yo.
Galit na sabi ni Amando bago hinaklit ng malakas na ang tuwalya na bumabalot sa katawan ni Jessica. Na ikinasigaw naman ng babae at pilit ikinubli ang katawan na tanging underwear na lang ang suot. Huwag po, Chong! Parang awan niyo na! Napakaganda mo. Manang-mana ka sa nanay mo. Nakangising, sabi ni Amando habang pinagmamasdan ang katawan ni Jessica. Hindi ko man siya natikman noon. At least matitikman naman kita. Parang ikaw na rin siya. Parang halimaw na saad pa ni Amando bago malakas na humalakhak. Hindi lingid kay Jessica na si Amando ang unang nanligaw sa kanyang ina pero mas pinili ng kanyang ina ang ama niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw na Jessica at nagbabaka sakali na may makarinig sa kanya. Huwag ka na sumigaw. Wala namang makakarinig sa'yo. Chong, parang awan niyo na po. Bitawan niyo na po ako. Bakit niyo po ba ako ginaganito? Umiiyak na sigaw ni Jessica bago malakas na tinuhod ang harapan ng tiyuhin. Agad naman itong napaluhod sa sahig at namilipit sa sakit. Jessica, bumalik ka dito. Pag naabutan kita, malilintikan ka sa akin. Habol na sigaw ng lalaki. Nagpatuloy sa pagtakbo si Jessica at wala siyang pakialam kung halos makita na ang buo niyang katawan. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ngayon ay makalayo sa kanyang tiyuhin. Ngunit dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata, kaya napatid siya at tuluyang bumagsak sa sahig. Napaigik pa siya nang tumama ang kanyang tiyan sa semento. Mabuti na lang at hindi gaanong malakas ang impact dahil naitukod niya ang kanyang braso. Babangon na sana siya nang dumating si Amando at hinila siya nito sa buhok at itinayo. Napaigik sa sakit si Jessica. Tatakas ka pa? Pwes, itong sa'yo. Galit na sabi nito bago malakas na sinuntok ang sikmura ni Jessica. Namilipit siya sa sakit at nahirapan ding huminga noon. Naman dumating si Sandra at Sarah. Ano nangyayari dito? Jessica, bakit ganyan na itsura mo? Nagtatakang tanong ni Sarah habang palipat-lipat ang nagdududa nitong tingin kay Jessica at Amando. Si Chong po. Hindi na natapos ni Jessica ang sasabihin dahil sumingit si Amando. Sarah, huwag kang maniwala sa kanya. Inakit niya ako. Ang sabi niya pa, wala naman to mawawala sa kanya kung may mangyayari sa amin dahil puntis na siya. Pagsisinungaling ni Amando. Chong, hindi totoo yan! Sinungaling ka! Umiiyak na sigaw na Jessica. Agad naman siyang sinugod ni Sarah. Walang iyak ka? Pinatuloy kita sa pamamahay ko kahit ayaw ko sa'yo. Pero ito lang igaganti mo sa akin. Aakitin mo ang sarili mong tiyuhin? Nakakadiri ka! Sabagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa'yo? Nagpabuntis ka nga sa ibang lalaki, di ba? Galit na sigaw ni Sarah at agad naniwala sa asawa. Hindi nakaiwas si Jessica nang sampalin at sabunutan siya ng ginang. Chang, tama na po, hindi po totoo ang mga sinasabi ni Chong. At palalabasin mo pa siyang nagsinungaling. Higad ka talaga? Nay, tama na yan. Baka mapano ang anak ni Jessica. Awat ni Sandra sa ina. Lumayas ka ngayon din. At huwag kang babalik dito kahit kailan. Sigaw ni Sarah at siya na ang kumuha ng mga gamit ni Jessica at hinagi sa mga iyon sa labas ng bahay. Lumayas ka. At huwag kang magpapakita pa ng pagmumukha mo. Hindi sumagot si Jessica at walang nagawa kundi umiyak dahil sa labis na habag sa kanyang sarili. Si Amanda naman ay tahimik na pinanood ang mga nangyayari. Bitbit ang kanyang mga gamit. Naglakad si Jessica palayo at wala siyang pakialam kung pagtitinginan man siya ng mga tao. Besh, ano nangyari sa'yo? Hindi makapaniwala na bulalas ni Maricel nang pagbuksan ng pinto ang kaibigan. Pinalayas ako ni Chang. Sagot ni Jessica at sinimula ng magkwento. Napakawalang hiya talaga ng tiyahin mo na yan. At saka yung Chong mo na yun? Alam mo, dapat sa kanya makulong. Galit na komento ni Maricel matapos marinig ang kwento ni Jessica. Hindi na, Besh. Dalo lang ako pagtatawanan ng mga tao. Sino ba naman ang maniniwala na pinagtangkan akong gahasain ng Chong? Alam mo naman ang kalagayan ko. Buntis ako at walang amang anak ko. Hikbi ni Jessica. Huwag mong sabihin yan. May amang anak mo. At tulad mo, naniniwala rin ako na babalikan ka niya. Nang gabing iyon, sa bahay ni Maricel, nagpalipas ng gabi si Jessica at hindi pa rin siya tumatanggi nang alukin siya nitong doon na muna tumira dahil delikado sa tulad niya ang mangupahan at manirahan mag-isa dahil nga buntis siya at walang mag-aalaga sa kanya. Taos puso naman siyang nagpapasalamat dito at sa pamilya nitong kumupkop sa kanya. Nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke si Jessica.
mayroon na rin siyang sapat na ipon para sa kanyang panganganak. Hanggang isang araw, dumating ang sandaling pinakahihintay niya. Hi, miss. Gulay nga. Isang bundle na pechay. Malambing na wika ni Aaron sa nakatalikod na dalaga. Bigla namang nanigas ang katawan ni Jessica nang marinig ang pamilyar na tinig ng binata. Dahan-dahang siyang lumingon at nang makita ang kasintahan, umiiyak na yumakap siya dito. Natigilan naman si Aaron at hindi magawang yakapin pabalik si Jessica. Buntis ka? Nauutal na tanong nito. Oo, nagbungang nangyari sa atin. Masaya at patuloy sa pag-iyak na sagot ni Jessica. Talaga? Magkakaanak na tayo? Hindi mo alam kung paano mo ko napapasaya. Masayang masaya na bulalas na Aaron. Ako man Aaron, lalo na ngayon narito ka na ulit. Salamat at bumalik ka. Pinalikan mo ako. Parang batang sagot ni Jessica at lalo pang nangunguyapit sa leeg ni Aaron na para bang takot na muli itong mawalay sa kanya. Pasensya ka na. Kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo, biglaan kasi ang pag-alis ko. Nang dumaan naman ako sa bahay niyo, nagkataong wala ka at ang tsuhi mo lang ang nakausap ko. Binigay ko naman sa kanyang phone number ko pero hindi ka naman tumawag sa akin. At sa tuwing tumatawag naman ako, ay siya lang palagi nakakausap ko. Busy ka nga daw palagi sa pag-aaral. Paliwanag ni Aaron. Kasalukuyan na silang nasa fast food chain at kumakain. Hindi naman napigil ni Jessica ang tumawa sa sinabi ng binata. Pag-aaral? Alam mo naman na hindi na ako nakapag-aral dahil kailangan kong kumayod. Natatawa niyang sagot. Si Aaron naman ang natigilan pag-uway kunot noon nitong hawak na kubyertos. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa pinag-aralit yung amando mo? Hindi. Hindi niya naman ako kayang pag-aralin. Anak nga nila ako ang nagbabayad ng tuition fee. Mabuti na nga lang dahil simula nang mag-away kami ni Chong. Nung nakaraang buwan hindi na sila humihingi sa akin. Nahiya na yata. Pero, akala ko pinag-aral ka nila. Nagbigay ako sa kanila ng pera buwan-buwan para maging mabuti ang pakikitungo nila sa'yo. Sabi pa niya, gustong gusto mo rin na mag-aral. Kaya bago ko umalis, nag-iwan ako sa kanilang malaking halaga para makapag-enroll ka ngayong pasukan. Ano? Wala naman sinabing ganyan sa akin si Chong at Chang. Pati nga yung pag-iwan mo ng number, hindi rin nila nabanggit sa akin. Madalas pa nga nila sinasabi na kinalimutan mo na ako at wala kang balak na panagutan kami ni baby. Grabe, napakasinungaling talaga nila. Sana pala hindi na lang ako umalis at dapat hinintay kita para makapag-usap tayo na maayos. Puno ng pagsisisi na saan ni Aaron. Hayaan mo na. Ang mahalaga narito ka na ulit at alam kong hindi mo na kami pababayaan ni baby. Hindi pwedeng ganun lang yun. Niloko nila ako. Mga mukha silang pera. Para sa'yo dapat ang pera na yun. Ikaw dapat na nag-aral at hindi ang anak nila. Galit na sabi ni Jessica. Aaron, hayaan mo na lang sila. Hindi na rin naman ako makapag-aral dahil buntis ako. Tama ka. Pero gusto ko pa rin siya makausap. Huwag na. Mahigpit na pigil ni Jessica sa binata. Bakit? May nangyari ba? Bakit nanginginig ka? Ay ginawa ba sila sa'yo? Tiimbagang na tanong ni Aaron. Wala naman. Pagkakaila ni Jessica. Jess, alam kong may nangyari. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Kasi si Chong. Hindi natuloy ni Jessica ang kaniyang sasabihin dahil nagsimula na siyang umiyak. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ng lahat na parang kahapon lang iyon nangyari. Si Amando, anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo, anong ginawa niya sa'yo? Agad sumiklab ang galit ni Aaron nang marinig ang pangalan ng tsuhi ni Jessica na nanloko sa kanya. Pinagtangka niya akong gahasain. Tapos, hindi ako pinaniwalaan ni Chang. Mas naniwala siya kay Chong na inakit ko siya. Umiiyak na sumbong ni Jessica. Ano? Tarantado pala yung tsuhin mong yan eh. Kung ikaw na pamangkin niya, hindi niya pinalampas. Kuyom ang kamao na saad ni Aaron. Aaron, saan ka pupunta? Pigil ni Jessica nang galit itong tumayo. Sa bahay niyo. Kakausapin ko ang tsuhin mo. Wag na. Hindi naman ako nakatira sa kanila. Kaya dapat natin siyang kausapin. Ang dami niyang atraso sa atin. Lalo na sa'yo. Hindi ko yung mapapalampas. Aaron! Habol ni Jessica sa binata. Hindi naman natin kailangan umabot sa ganun eh. Tsuhin pa rin ako ng nobya mo. Sagot ni Amando nang kumprontahin ito ni Aaron at takutin na ipapakulong. Yun na nga eh.
tiyuhin niya kayo. Pero kayo pa mismo ang namamantala sa kanya? Aba, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sa akin siya iniwan ng kapatid ko. Alam niyo, dapat talaga sa inyo ang ikulong. Ginawa niyo na siyang alipin. Gusto niyo pa siyang pagsamantalahan kahit buntis siya sa anak namin? Galit na sabi ni Aaron. Bigla namang namutla ang mag-asawa at parehong napaatras. Huwag kang maniwala kay Jessica. Gawa-gawa niya lang yun. Ang totoo, siyang nang-akit sa asawa ko. Galit na singit ni Sarah. Chang, hanggang ngayon po ba? Iyan pa rin ang pinaniniwalaan niyo? Masama ang loob na sagot ni Jessica. Bakit? Hindi ba't yun naman ang totoo? Kung ganyan na hanggang ngayon, ay hindi pa rin kayo umaamin sa mga kasalanan nyo. Dapat lang siguro kung ipapakulong ko kayo. At sa korte nyo lang patunayan na nagsisinungaling si Jessica. Maigting ang boses na sagot ni Aaron bago bumaling sa kasintahan. Kunin mo na yung ibang gamit. Aalis na tayo. Tatalikod na sana si Jessica na biglang lumuhod sa kanyang harapan si Amando. Jessica, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Hindi ko sinasadya nangyari. Lasing ako noon at hindi ko mapigil ang sarili ko. Patawad. Umiiyak na pagmamakaawa ni Amando. Sana po, Chong. Noon niyo pa yan inamin. Hindi yung gumawa pa kayo ng maling kwento. Naiinis na sagot ni Jessica. Patawad. Nagkamali ako. Anong sinasabi mo, Amando? Totoong pinagtangkaan mong gasain si Jessica? Galit na tanong ni Sarah. Marahan namang tumango si Amando at hindi makatingin sa asawa. Abay, loko-loko ka pala eh. Sarili mong pamangkin? Dugot laman mo yan. Tapos pinagnanasaan mo? Galit na sermon ni Sarah. Habang paulit-ulit sinasampal, si Amando nang hindi pa ito na kontento ay sinabunutan pa nito ang lalaki. Patawarin niyo ako. Umiiyak na panaghoy ni Amando. Naniniwala ako sa'yo. Akala ko inakit ka talaga ni Jessica. Walang hiya ka? Galit na sigaw ni Sarah habang walang humpay sa pananakit sa asawa. Patuloy naman sa paghingi ng tawad si Amando habang walang patid sa pag-iyak at labis na pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Si Aaron naman ay tila hindi pa nakontento sa kanyang nasaksihan. Aalis na kami. Tulad ng gusto ni Jessica, hindi ako magsasampa ng kaso laban sa inyo. Para na rin hindi siya pag-usapan ng mga tao dito. Pero huwag kayong umasa na palalampasin ko ang panloloko niyo sa akin. Kailangan niyo ibalik ang lahat ng perang binigay ko at ang mga perang pinadala ko buwan-buwan na dapat para kay Jessica. Pero ginastos niyo. Magbabayad kami. Natatakot na sagot ni Amando. Sunod naman nilang pinuntahan ang bahay ni Maricel at nagpasalamat sa mga ito. Kinuha na rin ni Jessica ang iba pa niyang gamit bago sila umalis. Ngayon magkasama na tayo. Panatag ng kalooban ko. Wika ni Aaron habang marahang hinahaplos ang buhok ng babae. Narito sila ngayon sa bahay ng binata sa lungsod. Kahapon din ay nagbiyahe sila at iniwan niya ang kanyang tindahan kay Maricel. Ako rin, hindi mo na alam kung gaano ako kasi ngayon nakasama na kita. Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon, palagi na tayo magkasama. At magkasama din natin na palalakihin ang anak natin. Paano ang trabaho mo? Magre-resign ako bukas. Magbubukas na lang ako ng negosyo. At pagkatapos mong mga anak, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. Salamat pero hindi ko naman kailangan pang mag-aral. Mas gusto kong alagaan na lang ang anak natin. Jess, alam kong matagal mo ng pangarap ang makapagtapos sa pag-aaral at maging isang guro kaya ibibigay ko yun sa'yo. Pag nakatapa ka na, sa'yo naman kung gusto mo pang magtrabaho o hindi. Ayos na sa akin. So, supportahan kita. Salamat, napakabuti mo. Sana hindi ka magbago. Hindi. At walang dahilan para magbago ko. Kinabukasan ay nag-resign nga si Aaron at mas pinagtuunan ng pansin ng kanyang mag-ina at ang pagsisimula ng business. Hindi madali ang kanyang ginagawa pero dahil sa tulong ni Jessica at ng kanyang mga magulang na laging umaalalay sa kanila kaya nakayanan nila ang lahat. Lumipas pa ang mga buwan at naging masaya ang pagsasama ng dalawa. At ngayon na hinihintay na lang nila ang pagdating ng kanilang supling. Isang umaga, nagising si Aaron dahil sa malakas na tadyak ni Jessica. Dahilan kaya nahulog siya sa kama. Jess, alam ang problema mo. Ang aga-aga. Kukurap-kurap na tanong ni Aaron. Kanina pa kita ginigising. Sumasakit na yung tiyan ko. Manganganak na yata ako. Namimilipit sa sakit na sagot ni Jessica.
Tuluyan namang nagising ang diwa ni Aaron sa narinig. Ha? Talaga? Manganganak ka na? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo nga, kumilos ka na. Agad naman na tumayo si Aaron pero maya-maya lang ay naiiritang pumalatak sa Jessica nang makitang paulit-ulit lang ang binata sa loob ng kanilang silid. Aaron, ano ba? Manganganak nang ako. Palakad-lakad ka ba dyan? Wala silang kasama sa bahay dahil umuwi sa probinsya ang kanilang kasambahay dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya nito. Ano ba gagawin ko? Wala sa sariling tanong ni Aaron. Gustong matawa ni Jessica sa reaksyon ni Aaron pero mas nangibabaw ang sakit na nararamdaman niya. Ano pa nga ba? Siyempre, dali mo ako sa ospital. Nandiyan ang mga gamit ko. Sagot ni Jessica. Bago itinuro sa binata ang bag kung saan nakalagay ang mga gamit na pinahanda sa kanya ng kanyang OB. Mabilis naman niyong dinampot ni Aaron at nagmamadaling lumabas ng silid. Galit na binulyawan ulit ni Jessica ang kasintahan. Aaron, ano ba? Wala ka bang pakialam sa akin? Hindi mo man lang ako tutulungan. Ang sakit na ng tiyan ko. Naiinis niyang sigaw. Sorry. Ito na. Natataranta na sagot ni Aaron bago pumihit paharap kay Jessica at inalalayan ito palabas. Habang naghihintay sa labas ng delivery room, hindi mapalagay si Aaron. Kanina pa siya pinagtitinginan ng mga tao doon pero hindi niya binigyang pansin ng mga ito. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang kanyang nobya at ang kanilang kambal. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na malakas na mga pag-ire, nakangiting lumabas ang babaeng doktor. Agad itong sinalubong ni Aaron. Dok, kamusta mag-ina ko? Maayos na sila. Ligtas na ang iyong asawa at ang inyong kambal. Pwede mo na silang dalawin mamaya. Maraming salamat po kung ganun. Nang sabihin ng nurse na pwede na siyang makita ang kanyang mag-ina, walang sinayang na sandali si Aaron at agad na pumasok sa silid kung saan inilipat si Jessica. Hi. Nagangat ng mukha si Jessica at agad kumunot ang kanyang noo nang makita ang kasintahan. Hindi ka ba nilalamig? Ha? Nagtatakang tanong ni Aaron. Sabi ko hindi ka ba nilalamig? Tingnan mo nga yung suit mo. Inis na sabi ni Jessica. Otomatiko namang sinuri ni Aaron ang kanyang katawan at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang makitang boxer short lang at sando na pantulog niya kagabi hanggang ngayon ay suot niya. Hindi ko na napansin. Nataranta kasi ako kanina eh. Ganito pala ang feeling ng first time, daddy. Natatawang umiling si Jessica. Ang laki ng katawan nito pero nerbiyoso pala. Maya-maya pa ay pareho na silang pinagtatawanan ng mga nangyari habang papunta sila sa ospital. Jess, salamat ha. Dahil sa'yo. Kaya may kambal ako ngayon. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil hindi mo kami pinabayaan. At pangako, kahit sa pagtanda natin, hindi ko kayo papabayaan ng ating mga anak. Salamat. Ayoko maranasan nila ang mga naranasan ko. Emosyonal na sabi ni Jessica. Hindi nila mararanasan yun. Salamat. Pangako, I love you. Saad ni Aaron bago buong pusong hinalikan si Jessica. I love you too. Sagot ng dalaga. Matapos ang makapugtong hininga nilang halikan. Lumipas ang 1 taon at ngayon ay mag-iisang taon na ang kambal na sila Axel at Azel. Hindi naman ganito kabongga ang first birthday nila. Reklamo ni Jessica habang nilalagyan ng pangalan ng mga imbitasyon para sa kaarawan ng kambal. Han, papigyan mo na ako. Unang kaarawan nila. Kaya gusto ko, mas bongga ito kaysa sa binyag nila. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Heto na nga't hininihanda mo na ang lahat. Natatawang ginulo ni Aaron ang buhok ng dalaga bago bumalik sa kanilang ginawa. Bakit may sobra? Nagtatakang tanong ni Jessica bago muling binilang ang nakalagay sa kanilang listahan. Humugot naman ng malalim na hininga si Aaron bago lumapit sa likuran ng babae at yumakap doon. It's been a year. Siguro, panahon na para patawarin mo rin ng iyong Chang at Chong. Sila na lang ang natitira mo kamag-anak. At sigurado kung nabubuhay lang ang mga magulang mo, hindi kayo aabot sa ganito. Hindi ko alam kung kaya ko silang patawarin pagkatapos ng mga ginawa nila sa akin. Babe, matanda na sila. Hindi tayo sigurado kung hanggang kailan ang itatagal natin dito sa mundo. Ayoko naman dumating ang araw na may pagsisiyang ka. Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo sa poder nila. Pero hindi naman maganda kung magtatanim ka ng galit sa kanila. Natahimik si Jessica at pinag-isipan ang sinabi ng binata. Nang sumapit ang kaarawan ng kambal, dumating ang tsuhin at tiyahin ni Jessica. Makikita ang saya sa mga mata nito
habang buhat ang kambal. Masaya rin ang mga ito dahil napatawad na sila ni Jessica at ngayon ay meron na rin itong maayos na buhay. Salamat anak, kahit alam namin na hindi kami karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Pinatawad mo pa rin kami. Naiiyak na sabi Sarah. Wala ho yun, Chang. Tama po si Aaron. Kayo na lang ang natitira kong kaanak kaya dapat lang na magkasundo na tayo. Malaki din ho ang utang na loob ko sa inyo dahil kinupkop niyo ako nung nawala sila itay at inay. Dahil din ho sa inyo kaya ako naging matapang at patatag. Nagpatuloy ang kasiyahan pero maya-maya ay nagtaka si Jessica nang biglang lumuhod si Aaron sa kanyang harapan. Kasalukuyan silang nasa gitna ng puluwagan para sa palaro ng mga bata. Anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot, may kung anong bagay na kinuha si Aaron sa bulsa nito. Will you marry me? Totoo ba to? Oo. May anak na tayo. At kasala lang ang kulang sa atin. Hindi napigil ni Jessica ang umiyak sa labis na kaligayahan. Now, papakasal ka ba sa akin? Tanong ulit ni Aaron na ikinatawa naman ang kanilang mga bisita. Yes! Walang dahilan para hindi ako magpakasal sa'yo. Yes! Kasabay ng malakas na palakpakan ng kanilang bisita ay ang paglalapat ng kanilang mga labi. Wala pa sana silang balak maghiwalay kung hindi lang sabay pumalahaw ang iyak ng kambal. Makalipas ang 4 na buwan, tuluyan nang nagpakasal si Aaron at Jessica. Tuluyan na ring napatawa ni Jessica ang kanyang tiyuhin at Chang. Nagbigay din siya ng tulong sa mga ito nang malaman na bumalik si Sandra o kay Sandra ang masakit na mga salitang sinasabi nito noon sa kanya. Nahinto ito sa pag-aaral dahil nabuntis ito at hindi alam kung sino ang ama. Si Jessica naman ay bumalik sa kanyang pag-aaral at nakapagtapos. Nakapasa din siya sa board exam at ngayon ay ganap ng isang guro pero pinili niyang alagaan ng kanyang mag-ama. Imbes na magturo, naging matagumpay din ang mga negosyo ni Aaron at nakilala na rin sa merkado ang kanilang mga produkto. Kaya naman lahat ng pangarap lang ni Jessica noon ay nasa kanya na ngayon. Mula sa pagkakaroon ng lalaking nagmamahal at itinuturing siyang prinsesa, pagkakaroon ng pamilya at maayos na buhay at ngayon nga ay wala na siyang mahihiling pa. Ang masakit na salita mula sa ating kapwa at ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay magagamit natin upang mas maging matatag at matapang pa. Magandang araw! Ako po si Jessica, 12 taong gulang. Hindi ako nakapagtapos